Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Surrender Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 21, talatang 11. Ito ang sinasabi, at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, naririto muli ang iyong mga anak upang pasalamatan ka, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy namin itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na nasa mga evacuation center sa panahon ngayon dahil sa lugar nila, Panginoon, ay bumaha. Sila po iyong ingatan sa evacuation center. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, naway sila'y makakain ng maayos, mainit na sabaw na patuloy mong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Naway ang aming bansa, ang aming mga leaders ay patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan, O Diyos, na nakaranas ng isang pagsubok na ito. Patuloy pa rin ang ulan, O Diyos, at hindi namin alam kung hanggang kailan ito matatapos, Panginoon. Pero kami nagtitiwala sa aming Diyos na buhay na ito'y iyong pahintuin, O Diyos, upang ang mga kababayan namin ay makauwi na sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Panginoon, aming sandigan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak na patuloy na nakaranas ng mga pagsubok na ito. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, pagalingin at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Gayon po, O Diyos, sa mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Maaaring sa panahon ngayon ay hindi sila makakaalis dahil sa patuloy na ulan. May baha sa mga lansangan. Lord, ingatan mo po ang mga kaibigan namin. Gayon din po ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Dahil merong mga baha sa malansangan, ingatan mo sila, O Diyos, lalong-lalo na kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, ng mga motor, Panginoon.
ng mga sasakyang 4 na gulong, sila po'y ingatan mo, Panginoon, dahil marami pong mga sirang kalsada na nangyayari dahil sa patuloy na pag-ulan, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nasa ibang bansa nagtatrabaho, nagtiis ng naghihirap na magtrabaho sa malayong lugar upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa bansang kanilang sinilangan, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na nakapaligid sa bawat isa, Panginoon. Gayunin po, Panginoon, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Panginoong Hesus, sa umagang ito, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng aming mga hinihiling sa inyo na ito'y iyong sagutin, Panginoon, sa tamang panahon, sa tamang oras ng aming Panginoon Kristo na siyang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Are we living in the end times? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Are we living in the end times? Ang Biblia ay nagpropesiya ng maraming mga pangyayari na magaganap sa huling panahon. Ang mga kaganapang ito ay maaaring ikategorya bilang natural na mga palatandaan, espiritual na mga palatandaan, sosyologikal na mga palatandaan, teknolohikal na mga palatandaan, at pampolitika na mga palatandaan. Maaari tayong tumingin sa kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. At kung ang mga palatandaan ay naroroon sa kasaganaan, maaari tayong makatitiyak na tayo sa katunayan ay nabubuhay sa huling panahon. Ayon sa Lucas, Kabanata 21, talatang 11, ang ilan sa mga likas na tanda na magaganap bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. At nakakatakot na mga pangyayari at malalaking tanda mula sa langit. Mga kaibigan, nakakatakot. Bagamat hindi ito, o bagamat hindi natin dapat bigyang kahulugan ang bawat natural na sakuna bilang tanda ng katapusan ng panahon. Ang pagdami ng mga natural na sakuna ay tila isang pag-iinit sa kung ano ang susunod na darating. Sakit ng panganganak, gaya ng tawag ni Jesus sa kanila. Ayon sa Mateo 24, talatang 8, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Mesiyas. At marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at usapan na may mga digmaan. Ngunit
huwag kayong matakot. Ang Biblia ay naglilista ng parehong positibo at negatibong espiritual na mga palatandaan. Ayon sa pangalawang Timoteo, Kabanata 4, talatang 3 hanggang 4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katanghiisip. Natuklasan natin na maraming tao ang susunod sa mga huwad ng guro. Nakikita natin na ngayon ang pagdami ng mga grupong kulto, maling pananampalataya, panlilinglang at okultismo na maraming pinipiling sumunod sa bagong panahon o mga paganong relihiyon. Kasama ang palatandaan sa natural at spiritual na mga larangan, may mga palatandaan sa lipunan. Ang imoralidad na laganap sa lipunan ngayon ay isang sintomas ng paghihimagsik ng sangkatauhan laban sa Diyos. Ang pagpapalaglag, homoseksualidad, pag-abuso sa druga at pang-aabuso sa bata ay patunay na ang mga manggagawa ng kasamaan at mga impostor ay lalala pa ng masama. Ayon sa pangalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 13, samantalang ang masasama ay lalong namang magpapakasama. At ang manlilinglang ay patuloy na manlilinglang at sila man ay malilinlang din. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Nabubuhay tayo ngayon sa isang hedonistic at materialistic na lipunan. Ang mga tao ay mahilig sa kanilang sarili. Naghahanap ng numero 1 at ginagawa kung ano ang tama sa kanilang sariling mga mata. Ang lahat ng bagay na ito at marami pa ay makikita sa ating paligid araw-araw. O tingnan natin ang pangalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 1-4. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ang katuparan ng ilang mga hula sa katapusan ng panahon, mga kaibigan, ay tila imposible hanggang sa pagdating ng makabagong teknolohiya. Ang ilan sa mga paghatol sa apokalipsis ay mas madaling maisip sa panahon ng nuclear. Sa Apokalipsis 13 o pahayag, sinasabing kinukontrol ng Antikristo ang komersyo sa pamagitan ng pagpilit sa mga tao na kunin ang marka ng halimaw.
At dahil sa mga pagsulong ngayon sa teknolohiya ng computer chip, ang mga tool na gagamitin niya ay maaaring narito na. At sa pamagitan ng internet, radio at television, ang Ebanghelyo ay maaari nang ipahayag sa buong mundo. Ayon sa Marcos 13, talatang 10, ngunit kailangan mo nang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. At may mga pampulitikang palatandaan. Ang pagpapanumbalik ng Israel sa kanyang lupain noong 1948 ay ang nag-iisang pinakakahangahangang natupad na propesiya na nagpapatunay na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, walang sinuman ang mangangarap na ang Israel ay babalik sa kanyang lupain. Lalo pat sakupin ang Jerusalem. No? So ang Jerusalem ay tiyak na nasa sentro ng geopolitics at nag-iisa laban sa maraming mga kaaway. Nakikita naman natin ngayon na ang Israel ay may maraming kaaway. Nagkaroon ng kaguluhan. Merong gera ngayon. No? Pinatutunayan ito ng Zacarias 12, talatang 3, na sa araw na iyon, kapag ang lahat ng mga bansa sa lupa ay magtitipon laban sa kaniya, gagawin ko ang Jerusalem na isang di natitinag na bato para sa lahat ng mga bansa. Ayon sa Mateo, Kabanata 24, talatang 6 hanggang 7, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala, mga kaibigan, dahil talagang mangyari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian na ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa. At ang kaharian laban sa kaharian. Ang mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan ay tiyak na katangian ng kasalukuyang panahon. Ilan lamang ito, mga kaibigan, sa mga palatandaan na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Marami pa. Ibinigay sa atin ng Diyos ang mga propesya na ito dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman at lagi siyang nagbibigay ng sapat na babala bago ibuhos ang kanyang galit. Ayon sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 9. Hindi nagpababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako o sa pangako niya. Kaya nang iniakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nabubuhay ba tayo sa huling panahon, mga kaibigan ko? Walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pagdagit ay maaaring mangyari anumang sandali. Haharapin ng Diyos ang kasalanan sa pamagitan ng biyaya o sa puot. Sinasabi sa Juan 3:36, ang sinumang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang tumanggi sa anak
ay hindi makakakita ng buhay sapagkat ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanila. Ang mga hindi tumatanggap kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas ay mananatili sa ilalim ng puot ng Panginoon. Mga kaibigan ko kay Kristo, ang mabuting balita ay hindi pa huli at lahat para piliin ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin, mga kaibigan, ay pagtanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y libreng regalo, libreng regalo ng biyaya ng Diyos. Wala kang magagawa para magkamit ng biyaya, mga kaibigan. Wala kang magagawa. Si Jesus ay nagbayad ng halaga para sa iyo. Ang Panginoong Jesus, binayaran niya ang lahat para sa iyo at sa akin. Ayon sa Roma 3:24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay itinuring matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Mga kaibigan, handa ka na ba sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? O maranasan mo ba ang kanyang galit? Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagpubulay-bulayan ngayong umaga. Naway kami, O Diyos, ay makasumpong ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, O Diyos. Upang kami, O Diyos, ay madala mo o sa panahon ng pagdagit ng mga mananampalataya, ay kami, O Diyos, ay makasama mo doon sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig sa umagang ito at patuloy na gumaganap, sumusunod sa kalooban mong Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.